Hello mga kababayan, napanood nyo ba lahat ang revelasyon ni Representative Saldico? Ayan na, itong part 2 na revelasyon niya, talagang tumutugma sa testimonya ni ex-Marine Orly Gutisa. Talagang totoo po ang sinasabi niya ni Orly Gutisa. Na ilang malitang-malita na pera ang hinatid sa bahay ni Romualdez at ni BBM. Ayan, Naglabas ng ebidensya ang mali-malitang pera na hinatid umano sa bahay ni Romualdez at BBM tumugma sa testimonya ni ex-Marine Orly Gutisa. Yan ang sabi ni Saldico. Kasi ito si ex-Marine Gutisa, siya'y bodyguard, security guard, bodyguard ni Saldico. Ano pang i-deny mo dito? Martin Romualdez, bangag. Diba noon, magkadikit kayo talaga ni Saldico, Romualdez? Ngayon, binobuking na kayo dahil ginagawa nyo siya ng poster boy. Kaya pala, pag tinanong si Marcos Jr. ng mga media, sinasabi niya, tinatanong ng media na bakit hindi pa mai-cancel ang passport ni Saldico, bakit hindi pa siya papauwiin sa Pilipinas para harapin ang kaso. Anong sagot ni Bangag, Marcos Jr.? Hindi kasi ganyan yan hindi kasi madaliin yan Kailangan may matibay na ebidensya bago mai-cancel ang passport. Oh my gosh, Marcos Jr. Sinungaling ka talaga. Dahil pala, sabi ni Saldico, binawalan nyo pala siyang umuwi. Sabi ni Saldico, sabi ni Romualdez, wag ka na daw umuwi sa Pilipinas. We taking care of you. Yun pala, kasi siya ang ginagawang poster boy. Dinidiin sa kanya lahat ang mga pagbibintang na siya ang may kagagawan. Alam ninyo mga taong bayan, matagal ko nang sinasabi to. Kahit elementary, alam ng bata, walang maniniwala sa mga pinagsasabi ni Marcos Jr. Hindi bubo, hindi stupido ang mga tao, Marcos. Alam namin. Bakit kaya bang gawin ni Saldico lahat ang pagmanipula ng mga insertion? Kaya ba niya lahat? Bakit? Sino ba siya? Siya lang ang tagasunod sa utos ninyo. Dahil sa huli, kayo pa rin ang nagperma. Ikaw pa rin, Marcos Jr. at si Tambaluslos pa rin ang may huling mag-approve sa Vice-Cam report. So kaya wag niyong gaguhin ang taong bayan. Niluloko niyo masyado ang taong bayan Ginagawa ninyong gago. Ang taong bayan. Di kami maniniwala. 3 kayo, inaamin naman ni Saldico nakasama siya doon Grabe, 100 billion insertion mo, Bangag. 3 kayo dapat makulong. Ikaw, Marcos Jr., si Romualdez at itong si Saldico. 3 kayo, sama-sama kayo sa kulungan, doon kayo magboxing sa loob ng kulungan. Mga walang hiya kayo Sobrang kapal mo, Marcos. Ano pang sinasabi mo? Hindi ka magre-resign dahil kung magre-resign ka, siguradong babagsak ang Pilipinas. Ay naku, talagang wala ka talaga. Bubu ka talaga. Wala ka talaga sa matino Hindi mo talaga nakikita ang galit ng taong bayan. Sobra ka talagang kapituko at sobrang kapal ng mukha mo. Galit na nga ang taong bayan sa iyo Gusto ka na nga naming mawala hayop ka. Baka mababangon pa ang Pilipinas ulit pag wala ka na sa pagka-presidente, putang ina mo. Nakapanggigil ka talaga. Kaya minsan talaga nag-ano ako
Nag-take a break ako minsan dito sa mga balita, sa mga issue ng korupsyon sa Pilipinas. Dahil nakaka-high blood, nakakapanggigil. Ha? Ikaw ang salot, Marcos Jr. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Ikaw ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. 3 taon ka na, mag-4 na taon ka na, putang ina mo. Wala kang ginawa. Hindi ka talaga marunong magpatakbo. Wala talagang direction ang Pilipinas. Kaya ganito, bumabagsak na. Halos mamamatay na ang Pilipinas. Tangina ka, walang mga trabaho. Marami nang nagugutom. Mahal ng mga bilihin. Lahat na lang andito na sa Pilipinas dahil sa'yo. Dahil inutil ka. Wala kang kwinta. Weak kang presidente, kaya mag-resign ka na. Huwag ka nang gumawa ng maraming rason na ayaw mo bumaba sa pwesto dahil mas lalong babagsak ang Pilipinas. Babagsak nga ang Pilipinas habang andyan ka eh. Ikaw nga ang dahilan, putang ina ka, dahil sa mga magnanakaw kayo. Wala kang pakialam. Left and right kayo, nagnakawan lang kayo. Isa-isa lang kayo nagnakaw. Sabi pa ni Maharlika, kayang asawa mong si Lisa Marcos, ang number 1, magnanakaw, involved sa smuggler, involved sa kidnapping. Sa 2 bata sa Turkey. Ikaw ang bumaba para matapos na itong problema kung may awa ka pa sa mga taong bayan. Marami nang gumagapang sa hirap nang dahil wala kang ginagawa, kundi pagnanakaw lang, putang ina mo. Itong gobyerno mo walang kwinta, Marcos Jr. Gigil at galit ang binigay mo sa mga taong bayan. Wala kang nagawang maayos, mabuti para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ang ginagawa mo, yung pagdidipinsa mo sa pinsan mong si Romualdez, ayaw mo pang ilaglag yung gago na yan, nakawatan. Sabi pa ni Sara Duterte, kawatan, magnanakaw na Romualdez. Bumaba ka na, resign Marcos. Maawa ka na sa Pilipinas. Nakakahiya na ang Pilipinas. International knows about you. International knows about the massive corruption sa Pilipinas. Nakakahiya ka na. Wala nang value ang Pilipinas dahil sa pamumuno mo. Kaya ikaw ang salot, ikaw ang dahilan sa lahat ng pagbagsak ng Pilipinas. Mag-resign ka na. We don't need you. We don't trust you. Walang investor na nag-trust sa inyo. Walang investor na nagtitiwala ngayon sa gobyerno mo, Marcos Jr. Hindi mo pa ba nakikita niyan? Huwag ka nang magbulag-bulagan. 90% ng taong bayan galit na sa'yo. Hate na sa'yo. Lalo na itong paglabas ni Saldico. Mas lalo kang pinapagigil mo. Dinidiin mo sa galit ang taong bayan sa mga revelasyon ni Saldico ngayon. Aabangan natin ang mga sunod na revelasyon pa ni Saldico. Dahil si Ping Lacson, halatado ka talaga Ping Lacson isa ka pa. Halatado yung pagdipinsa mo. Bakit hindi mo siya ipapanumpa? Ipa-take out dyan habang dyan sa Senado. Kahit nasa Zoom lang siya. Ping Lacson? Gusto mo pa talagang personal harap-harapan para mapatay si Saldico? Para ipapatay siya? Sinabi niya na nga na tinatakot siya ni Romualdez Pag magsalita siya, he will shoot him. Yun ang sabi ni Saldico. Kapal ng mukha mo. Ikaw, Ping Lacson, isa ka pa. Lumayas ka dyan bilang chairman ng Blue Ribbon. Wala ka rin kwinta. Inutil ka rin Halata yung pagpananakip mo. Putang inang mga busing ninyong tinatakpan ninyo. Wala kang kwinta, Ping Lacson. Talagang pinapagalit mo kami habang manunood kami sa Senate hearing ninyo.
Mabuti pa'y ibalik si Marcolita. Siya ang karapat-dapat magiging chairperson dyan, chairman sa Blue Ribbon. Hindi ikaw, Ping Lacson. Lakang kwinta, tang ina ninyong lahat.